Ipinagkaloob nila ang kanilang katapatan sa akin matapos kong makamit ang kalayaan sa pananalapi. Ilang minuto ang lumipas, tinanong ni Shen Yuan, masaya ka na ba? Nanatiling tahimik si Limeng, may pawis sa noo, sa kapabulong na sinabi, hindi pa ako naging ganito kasiyahan sa napakatagal na panahon. Marahan niyang usisa, may iba ka bang naging kapareha dati? Wala, sagot niya. Ikaw ang una ko. Wala akong ginawang ganoon sa dati kong kasintahan. Shen Yuan, talagang hindi mo pwedeng ipaalam ito sa aking ate. Tugon niya. Sinabi sa sarili ni Limeng na bagaman hindi ito emosyonal na pagtataksil, hindi pa rin kanya si Shen Yuan, bayaw niya ito. Kapag nalaman ni Lixiao, tiyak na masasaktan siya. Sa sandaling iyon, nasa banyo si Lixiao. Biglang umupo ng tuwid si Limeng at pabulong na nagpanik, ay hindi, kapag lumabas si ate at hindi kanya makita sa sala, tapos na tayo. Hoy, magsalita ka naman. Ano ang gagawin natin? Yuhi. Naghanap ng salita si Limeng habang tinitingnan ni Shen Yuan ang kanyang telepono. Kung ikukumpara sa ilang beses na palihim sa bahay ni Sister Lin, wala lang ito, kalmado niyang naisip. Huwag magpanik. Pagkalipas ng 3 minuto, dahan-dahang huminga si Limeng at pabulong na sinabi, isinasara ang pinto. Bumalik siya sa kanyang silid. Hindi niya napansin na wala ka. Buti na lang. Ngumisi si Shen Yuan. Kumusta? Parang pagsakay sa roller coaster, hindi ba? Hindi ito masaya kahit kaunti, amin niya, inihagis ang isang unan sa sopa sa inis. Nakakatakot ito. Partner, masanay ka na. Ito na ang magiging normal. Kinabukasan ng umaga, tumawag si Lixiao mula sa kusina, Shen Yuan, gising ka na ba? Maghilamos ka at magsipilyo. Handa na ang almusal. Baby, sabi ni Shen Yuan habang papasok, nakangiti, ang bango. Ang sipag mo. Natigilan si Lixiao na mula ang mga pisngi. Ano ang itinawag mo sa akin? Baby, ulit niya, niyakap siya mula sa likuran. Hindi unang beses ko lang narinig iyon. Hindi pa ako sanay, sabi niya halatang naiilang. Marami ka pang pagkakataong masanay, biro niya. Masyado pang maaga para dyan. Kapag nakita ni Limeng, hindi maganda ang dating. Mag-ayos ka muna, saway niya, kahit hindi maitago ang ngiting tuwang-tuwa. O kaaay, kantsaw niyang tugon. Sa banyo, nakita ni Shen Yuan na namumula si Limeng habang nagmumog sa harap ng salamin. Inabot niya ang isang sipilyo. Heto, nilagyan ko na ng toothpaste para sayo. Hinila niya ito sa isang mabilis na yakap. Ang bait mo sa akin, partner. Manyakis ka, balik niya, tumatawa habang tinatapik siya. Ibang-iba siya sa kagabi, naisip ni Shen Yuan. Walang metro ng paglalambing, partner pa rin talaga interesante. Maya-maya, nakaupo si Limeng at kumakain ng sandwich suot ang pantulog. Pumasok si Lixiao sa silid, napahikab at nagmadaling lumapit. Takpan mo ang sarili mo ng maayos. Nandito si Shen Yuan. Oh, sige, sabi ni Limeng, namumula habang inaayos ang kanyang robe. Huminga si Lixiao at mahinahong sinabi sa kanyang kapatid, huwag kang magmukhang ayaw. Kasalanan ko ito, hindi ko inisip ang damdamin mo nang pinayagan kong matulog si Shen Yuan dito. Mula ngayon, hindi ko na siya papayagang matulog dito. Ano? Bulalas ni Limeng sa loob-loob niya, nagpanik siya. Na-misunderstand siya ng ate. Kung titigil na si Shen Yuan sa pagpunta dito, paano ko masusolusyonan ang mga pangangailangan ko sa hinaharap? Sa labas, pinilit niyang ngumiti. Ate, ayos lang. Talaga? Wala akong pakialam. Talaga? Tanong ni Lixiao. Talaga? Tugon ni Limeng, lumiko si Lixiao kay Shen Yuan at namutla. Ang dami mong kinakain. Gutom ka ba? Halos mabulunan si Limeng sa iniinom niya. Well, kahapon, una kay ate, tapos sa akin syempre malaki ang energy expenditure niya. Ipinakita ni Shen Yuan ang thumbs up. Baby, ang galing mong magluto. Ito ang pinakakamangha-manghang almusal na natikman ko sa buong buhay ko. Baby, busog na ako. Mamaya pwede nating, biglang tumayo si Limeng, namumula ang mukha. Babalik na lang ako sa kwarto ko. Pinanood ni Lixiao ang pag-urong ng kapatid, naguguluhan. Bakit kakaiba ang hitsura niya? Bakit namumula siya? Nakita ba niya si Shen Yuan na niyakap ako sa kusina? Hindi kahit ganoon, hindi sapat iyon para siya ay mamula. Kakaiba 9:30 ng umaga, sa Jingfu Corporation, Manager Jia,
ipaliwanag mo ito, sabi ni Shen Yuan, ihinagis sa mesa ang makapal na bunton ng mga dokumento. Kinuha ni Manager Jia ang report ng nakabaliktad, inayos sa kanamutla. President Shen, hindi naman ito seryoso, di ba? Ito ang kumpanya ko, malamig na paalala ni Shen Yuan. Ninakaw mo ang pera ng kumpanya ko. Sinasabi mo sa akin, seryoso ba ito o hindi? Dapat ba akong seryoso? Nilunok ng malakas ni Manager Jia. Saka. President Shen, ano ang maaari kong gawin para magpakita ka ng awa? Ikaw at ang mga tauhan mo ay agad na alis sa kumpanya, sabi ni Shen Yuan. At sasabihin niyo sa akin lahat ng alam niyo. Nanginginig ang lalaki. Magsasalita ako, President Shen. Sasabihin ko lahat at saka ako alis. At iyon, ibinunyag ni Jia Nanshu ang bawat nakatagong issue at bawat parasitikong umaabuso sa sangay medikal ng kumpanya. Pagkatapos niyang makontrol, hindi ako pinatalsik ni President Shen dahil, una, naghihintay siya ng kahalili na makakapagpataas ng kita. Pangalawa, gusto niya akong gamitin para hilahin ang ibang mga parasitiko ang husay ng strategist, naisip ni Jia. Ginawang palad ni Shen Yuan ang kamay. Huwag kang nakatayo dyan. Puntahan mo si Yu Jiafeng at ibigay lahat. Kunin ang lahat ng dokumento mo, wala akong kinukopya. Pantay na tayo. Mahaba ang ilog at lawa, sana hindi na tayo muling magkita. Umalis si Jia Nanshu, nanginginig ang ulo. Kailangan mong igalang ang batang boss na ito. Totoong may kakayahan siya. Ilang sandali ang lumipas, pumasok si Fu Yingzi. Boss, sabihin mo. Noong una, sinabi mo sa akin na humanap ng lugar malapit sa Guanting. Tingnan, ito ay mas mababa sa 2,500 kada buwan, kasama na ang utilities. Ano sa tingin mo? Maganda. Kunin mo iyon. Kokontak ko ang landlord. Tiningnan ni Shen Yuan ang telepono niya. Coach Liu. Ano na naman ito? Sumagot siya at sumabog ang iyak ni Liu Menglu sa telepono. Habi-habi wuhabi. Ano ang nangyari sa iyo? Bulalas ni Shen Yuan. Ilang oras ang lumipas, dumating siya sa kanyang apartment. Nandito na ako at wala ka pa ring sinabi sa akin, sabi niya, inis. Hindi ka naman ganitong tipo na umiiyak. Ngunit si Liu Menglu ay nakaupo lamang sa kanyang $1 million bed, luha ang dumadaloy. Sa wakas, tumayo si Shen Yuan. Sige, aalis na ako. Hindi, huwag kang aalis, Shen Yuan, iyak niya, hawak ang kamay niya. Niyakap siya ng mahigpit, nanginginig. Kamakailan, hindi umaabot ng higit sa 1 oras ang workouts mo at aalis ka agad pagkatapos. Wala namang bago sa fitness center. Shen Yuan, hindi mo na ba ako kailangan? Wuyi. Nananakit ang pawis niya. Umiiyak ka lang dahil dyan. Namula ng husto si Liu Menglu, tinitingnan siya ng may luha sa mata. Naalala mo pa ba kung gaano katagal mula nung huli mo akong tinawag na daddy? At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.